may isang grupo ng mga cybercriminals na tinawag na Carbanak na nakapagnakaw ng halos $1 billion mula sa mahigit 100 financial institutions sa loob ng 2 taon. Tinawag ito ng mga eksperto bilang the Great Bank Robbery of the Modern Era. Ang goal nila, nakawin ang pinakamaraming pera na kaya nila, and they actually did it. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang empleyado mula sa Kaspersky Labs ang nakatanggap ng tawag mula sa quote na "the most stressed out guy he ever talked to", unquote. Isa itong bank employee mula sa isa sa pinakamalalaking bangko sa Russia. Sobrang praning niya. Ayaw niyang sabihin kung ano ang nangyayari dahil takot siya na baka nabug ang phone niya at nahack ang emails niya. Insist siya sa personal meeting ASAP. Nang magkita sila, nalaman na ang bank's domain controller ay nagpapadala ng sensitive data papunta sa unknown server sa China. Para sa konteksto, ang domain controller ang pinakamahalagang server ng kahit anong business. Kapag may access ka rito, hawak mo na rin lahat ng ibang konektado sa network. Ibig sabihin, kaya mong gawin ang kahit ano, mula sa pagtingin sa simpleng customer data, pag-transfer ng funds, hanggang sa pagpapadala ng milyon-milyong dolyar sa Swift banking system. Malinaw na kung ang server na to ay gumagawa ng kung ano-ano nang hindi nalalaman ng bangko, malaki ang magiging problema nila. Dahil sa tindi ng sitwasyon, agad na kumilos ang Kaspersky employees. Inisa-isa nilang i-analyze ang bawat network, phone at computer na konektado sa banking system. Sa umpisa, wala silang nakita. Pero napansin nila na ilang computers ang may naka-install na VNC screen sharing software. Nang tanungin nila ang bangko tungkol dito, nalaman nilang walang nag-install nito. May naisip ang isang eksperto, baka may nagmamanman sa mga empleyado ng bangko. Para i-test ito, nagbukas siya ng blank Word document sa isa sa mga computers at nagsulat ng "Hello". Naghintay siya hanggang sa biglang may nag-type sa computer, "Hello, you won't catch us". Dito nagsimula ang seryosong paghabol sa hackers. Napag-alaman nila na ang isang empleyado ng bangko ay nakatanggap ng email mula sa tao na nagpapanggap na legit na customer. Pero fake pala ang email na to at may attached na infected Word document. Pagbukas ng empleyado sa document, na-activate ang malware at nag-install ng VNC backdoor sa computer niya. Ito ang tinatawag na phishing attack, specifically spear phishing. Sa ganitong klase ng hack, ginagaya ng mga hacker ang itsura ng mga totoong email mula sa legit na tao o kumpanya. Kadalasan, may attachment ang email na infected. Pwedeng Word, Excel, PowerPoint o minsan kahit images o video files. Kapag na-infect na ang isang computer, pwede na itong kontrolin remotely ng hackers. At dito na nila simulan ang pag-hack sa buong network ng bangko. Sunod nilang hinanap ang admin computer. Pina-slow down nila ang computer gamit ang sobrang daming background programs. Kaya napilitan ang empleyado ng bangko na tumawag sa IT support. Pagdating ng IT support, inilagay nila ang admin passwords para ayusin ang computer. Pero hindi nila alam na lalo lang nilang binuksan ang seguridad ng bangko. Gamit ang keylogger, isang program na nagre-record ng bawat keystroke sa keyboard. Nakuha ng hackers ang admin passwords. Nangyari ito nang hindi nila namamalayan. Dahil dito, nagkaroon na ng access ang hackers sa lahat ng nasa network. Ngayon, phase 3 na ng plano. Pinanood at inaral nila ang ginagawa ng mga empleyado sa loob ng ilang buwan. Para silang shadow employee. Tahimik pero alam lahat ng galaw ng bangko. At nang sapat na ang impormasyon nila sa mga protocols ng bangko, dito na nagsimula ang robbery. Una, nagpapanggap ang mga hacker bilang mga high-ranking banking employees para manually magpadala ng malaking halaga ng pera papunta sa kanilang mga account gamit ang international banking system na tinatawag na SWIFT. Pangalawa, ginamit nila ang e-payment system ng bangko para magpadala ng pera sa kanilang accounts.
Ang perang ito ay ipinasa naman sa iba pang accounts, kadalasang nasa China at US. Ang mga accounts na ito ay binubura ang laman ng kanilang mga tauhan, na kilala bilang money mules. Ang susunod nilang paraan ay parang eksena mula sa Hollywood movies. Dahil may access sila sa buong internal network ng bangko, kaya nilang kontrolin remotely ang mga ATM. Pinapaspit out nila ang cash anumang oras na gusto nila. Kadalasan, ang mga ATM na ito ay nasa malalayong lugar at ang pera ay kinukuha ulit ng mga money mules. Kahit kahanga-hanga, ang mga paraang ito, ang huling procedure nila ang pinakakapansin-pansin. Kinukuha nila ang mga account na may maliit na balanse, pinapalaki ang halaga nito at saka kinukuha ang difference o sobra. Pero dito, sila unang nagkamali. Aksidente nilang pinalaki ang account ng isang matandang Russian na may lamang 34 rubles bago matulog. Pagkagising niya kinabukasan, ang balanse niya ay umabot sa higit 10 million rubles. Sa kabutihang palad para sa hackers, inakala ng bangko na sila ang nagkamali, kaya walang investigasyon ang ginawa. Kahit alam na ng mga eksperto kung paano na-infect ng hackers ang bangko, hindi pa rin nila mahanap ang anumang bakas na magdadala sa kanila sa nawawalang 9 million US dollars. Dahil dito, isinantabi muna ang kaso. Makalipas ang ilang linggo, pumunta si Eugene Kaspersky, CEO ng Kaspersky Labs, sa isang cybersecurity conference sa Singapore. Plano niyang pag-usapan ang karanasan nila sa Carbonac hackers. Sa kanyang pagkagulat, nalaman niyang hindi ito isang isolated case. Nalaman ng Europol, ang law enforcement agency ng European Union, na may ilang bangko sa Europe na tinarget din ng ganitong klase ng pag-atake. Dahil dito, nagdesisyon silang makipag-collaborate sa mga bangko na nahack ng Carbonac, iba't ibang cybersecurity specialists, at ilang eksperto mula sa intelligence agencies. Nabuo ang Joint Cybercrime Action Task Force, JCAF, para pagtuunan ng pansin ang pagdakip sa misteryosong grupong Carbonac. Sa simula, walang nahanap na lead ang grupo tungkol sa mga hacker, hanggang sa may natuklasan ang isang empleyado ng Kaspersky Labs, isang maliit na pagkakamali sa Carbonac code. Dahil sa pagkakamaling ito, nagawa ng mga eksperto na magpadala ng request sa Carbonac Command and Control Server. Sa madaling salita, kung magpapadala sila ng napaka-specific na mensahe sa server na ito, makakakuha sila ng napaka-specific na sagot. May isang malaking problema. Kailangan nilang maipadala ang request na ito sa tamang Carbonac Command and Control Server at hindi sa kung saan-saan. Pero walang may alam kung nasaan ang physical o digital address ng server na ito. Kaya ang tanging paraan ay iscan ng Kaspersky team ang buong internet at magpadala ng request sa bawat server na konektado sa web. Umaasa na ang isa sa mga servers ang magbibigay ng sagot na hinahanap nila. Pagkalipas ng 2 araw, nakuha na ng mga eksperto ang hinahanap nila. Tumugon ang Carbonac Command and Control Server sa request nila at dahil dito, natuntun nila ang lokasyon nito. Ang server ay matatagpuan sa Netherlands, ang bansang may pinakamahusay na IT infrastructure sa Europe at pangalawa sa pinakamagandang koneksyon sa mundo. Agad na nakuha ng Dutch police ang server at inimbitahan ang mga eksperto para magsagawa ng masusing investigasyon. Sa pagsusuri sa server na ito, natuklasan ang nakakakilabot na lawak ng mga atake ng Carbonac. Hindi lang sila nagtatarget ng mga bangko sa Europe at Russia, kundi halos lahat ng bansa sa mundo. Mula China, Bangladesh, India at iba pang Asian countries hanggang sa Africa at USA. Sa katunayan, naiulat na na-penetrate na rin ng grupo ang US National Security Infrastructure. Ayon sa federal officials, isang hack na posibleng galing sa Russia ang nagdulot ng malawakang breach na nagdulot ng pangamba sa posibleng susunod na mangyari. Sa hindi napapansin ng karamihan, daan-daang financial institutions na ang na-infiltrate ng Carbonac Group na nanakawan ng mahigit 700 million US dollars. Dahil sa insidenteng ito, naging mas seryoso ang investigasyon. Ang JCAT Task Force ay nakipagtulungan sa iba pang intelligence agencies tulad ng FBI, CIA at mga ahensya mula Romania, Russia, Moldova at iba pa.
Habang papalapit ang mga eksperto sa Carbonac Group, bigla silang naglaho. Tumahimik ang mga hacker ng ilang buwan bago bumalik at gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang hacking career. Bumalik sa operasyon ng cybercrime group, pero dahil sa kawalan ng karanasan ng dalawang money mules, nagdulot ito ng malaking problema para sa grupo. Habang kumukuha ng pera mula sa mga nahack na ATM, may lumapit na lokal na residente sa parehong bangko para mag-withdraw. Nang makita nila ito, ninerbyos ang dalawang money mules at dali-daling umalis. Sa pagmamadali nila, naiwan nila ang stock ng pera na nagkakahalaga ng 60,000 NT dollars sa ATM. Dahil sa kakaibang kilos ng dalawang lalaki at sa naiwan nilang pera, nagpasya ang residente na ipagbigay alam ito sa pulis. Agad na sinuri ng Taiwanese police ang CCTV footage ng ATM at napansin nilang may mali. Mabilis ang naging aksyon nila at bago pa malaman ng mga kriminal, kumalat na ang balita. Naiulat ng unang bangko na mahigit 70 million NT dollars ang na-withdraw ng illegal mula sa 34 ATM sa Taipei at Taichung. Dagdag pa rito, mahigit 500 na pulis ang nagtrabaho para suriin ang lahat ng CCTV footage. Natuntun nila ang address ng dalawang lalaki. Dahil sa kahusayan at bilis ng kilos ng Taiwanese police, natukoy ang 22 suspect. Karamihan ay mga Russian, habang ang iba ay mula sa Eastern Europe. Ang Carbonac Group ngayon ay nasa malaking problema. Bagamat 19 sa 22 suspect ang nakatakas na sa Taiwan, may 3 pang naiwan. Nag-iisa sa isang bansang naghahanap sa kanila. Dala ang milyon-milyong dolyar na cash. Isa sa mga natitirang suspect ay isang Latvian na kilala bilang Andreas Perigodos, na sinasabing leader ng operasyon. Nang makita niya ang kanyang muka sa national TV, agad niyang napagdesisyonang putulin ang koneksyon niya sa nakaw na pera. Pumunta siya sa isang bundok malapit sa Donghu Park sa Taipei, itinago ang 2 bag na puno ng pera at naglakbay papuntang Yilan Province. Samantala, ang 2 pang natitirang miyembro ng grupo ay nasa Taipei pa rin. Nagdesisyon silang itago ang bahagi ng nakaw na pera sa mga luggage locker sa Taipei train station. Makalipas lamang ng ilang oras, 2 lalaki mula Eastern Europe ang dumating, kinuha ang mga luggage at kalmadong bumalik sa kanilang hotel. Hindi nila alam na daan-daang pulis ang nagmamatsyag sa kanila gamit ang CCTV camera network ng Taiwan. Pagkarating nila sa hotel, iniwan nila ang mga luggage sa kanilang kwarto at pumunta sa restaurant para mag-brunch. Dito na kumilos ang mga pulis at inaresto ang 2 lalaki. Sa isang perpektong coordinated na operasyon, nahuli rin ng mga pulis si Andres Perigodoves sa parehong araw. Nagawa ng Taiwanese police ang hindi nagawa ng iba, ang unang pag-aresto sa kaso ng Carbonac. Kahit ang mga nahuling lalaki ay mga tauhan lang at wala masyadong alam tungkol sa mga leader ng grupo, ito ang naging simula ng manhunt para sa mga nasa likod ng operasyon. Nagsasagawa ng investigasyon ang Spanish authorities sa isang criminal organization na naglalabas ng pera sa Spain. Sa tulong ng Interpol, natunto ng Spanish police kung sino ang nagde-deliver ng perang nilalabas at kung sino ang kanilang mga kliyente. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan nila kung sino ang nagde-deliver ng pera. Isa sa mga kliyente ay isang Ukrainian computer specialist na kilala bilang Dennis K. Matapos ang masusing investigasyon, natuklasan na may connection siya sa Russian at Moldovan mafia. Simula pa noong 2013, nakikipagtulungan na siya sa mga ito para magsagawa ng cyber attacks. Ang mafia ang nagbibigay kay Dennis K ng mga money mules, kapalit ng 40% ng lahat ng kita niya. Si Dennis K at 3 iba pang miyembro ng grupo ay naaresto sa Port City ng Alicante noong 2018. Sa kanilang property, natagpuan ng mga pulis ang mga kahon na puno ng alahas, 2 BMW at 15,000 bitcoins na noong panahong iyon ay nagkakahalaga ng 150 million US dollars. Ang natitirang 1 billion US dollars ay hindi kailanman natagpuan. Kahit sinasabing si Dennis K ang leader ng grupo, naniniwala ang Kaspersky Labs na marami pang ibang tao ang kasangkot dito. Sa kabila ng lahat, aktibo pa rin ang grupo hanggang ngayon
at patuloy na nananalo ng milyon-milyon taon-taon gamit ang iba't ibang pangalan tulad ng Fin7, Joker Stash, Cobalt Spider at marami pang iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-comment rin ang inyong opinyon tungkol sa Carbonac Group.